Scupper Gaban nilabanan na si Im Sama. Katapusan na ba ni Gaban? Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1190. At ang title nga daw na itong paparating na chapter The Who's That Would Make People Happy. So malalaman nyo mamaya kung bakit ganito yung title. Anyway, ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing magpapatuloy lang daw yung scene kung saan rin nagtapos yung last chapter, which is itong nakita nating pagliligtas ni Gaban kay Luffy. Sinasabi nga na pagtapos daw sa lagyan ni Gaban itong atake ni Imu, bigla daw netong sinabihan si Luffy na na-disappoint siya dito. Bakit? Dahil kinakailangan pa nga daw na i-rescue itong si Luffy ng isang matandang injured na. Bali mukhang disappointed nga talaga itong si Gaban sa mga nakita niyang paglaban ni Luffy kay Imu. Dagdag pa nga ni Gaban na ang pagkamatay daw ng isang hari ng mga pirata ikatutuwa ng mga tao. Bakit? Syempre dahil sa lahat daw gustong kunin yung trono neto. Kaya naman kung gusto nga daw maging hari ng mga pirata ni Luffy ng masaya at komportable, dapat daw na umuwi na lang ito. So ano bang ibig sabihin ni Gaban sa statement niyang to? Simple lang, nire-real talk ni Gaban itong si Luffy. Kumbaga pinagfo-focus niya itong si Luffy. Kailangan netong magseryoso kung gusto netong maabot yung goal similar kay Roger na pagiging hari ng mga pirata. In short, naisabihin ni Gaban na itong ginawa ni Roger o yung naabot na itong achievement na titulo ng pagiging Pirate King hindi naging madali para kay Roger. Kaya naman kung gusto daw ni Luffy na maabot ito, paghirapan niya rin ito ng gusto. Syempre wala pang ang idea itong si Gaban na yung powers ng Gear 5 literal na pagiging masaya. Kaya naman I doubt na ito yung intensyon niya sa pagsasabi niya na kung gusto ni Luffy na maging masaya lang, umuwi na lang ito. Mas nababasa ko nga ito as pag-i-straighten kay Luffy. So ito nga yung kailangan ni Luffy ngayon, ang katotohanan o ang hard truth patungkol sa sitwasyon niya. Hindi nga niya kailangang sabihin ni Gaban na ayos lang yan, bawi ka na lang ulit. Hindi nga ito ang karapat-dapat na words para sabihin ngayon kay Luffy. Ang kailangan ngayon ni Luffy real talk. Real talk na siya lang ang kaisa-isang tao na nasa Elbaf ngayon ang capable makatalo kay Im Sama. Kaya naman kung hindi siya magsiseryoso, marami pang buhay ang mawawala. So itong scene nga na to, ang una kong naalala dito yung pagre-real talk rin ni Zoro kay Luffy during Punk Hazard Arc. Kung matatandaan nyo, nung time nga na kinalaban ni Luffy itong mga bata ni Caesar the Clown at gumamit siya ng Gomu Gomu UFO habang tumatawa, dito nga siya biglang sinigawan ni Zoro. Sinabihan siya neto na magseryoso daw sa laban dahil nasa New World na daw sila at pagkamatay nga daw ang katumbas pag nagkamali sila. So masasabi ko ngang similar itong scene na to sa ginawa ngayon ni Scupper Gaban. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing pagtapos daw pangaralan ni Gaban si Luffy bigla daw niyang hinablot itong si Luffy at inihagis papalayo. So gaya nga ng nabanggit ko sa recent video natin itong naging pagharang nga ni Gaban sa atake ni Imu kasabay neto pinutol rin niya itong puno kung saan nakadikit itong si Luffy. Syempre dahil ito sa bilis ni Gaban. So ngayon nga mas nagiging malinaw na itong punto kung bakit inihagis ni Gaban si Luffy. Para nga to makapag-restart si Luffy. Kumbaga ang punto magba-buy time itong si Gaban para kalabanin si Imu. At habang nangyayari ito kailangang magpagaling agad ni Luffy at mag-ready para sa round 2 ng laban nila ni Im Sama. Obviously sacrificial mode itong ginagawa ngayon ni Gaban. Pero no choice na nga siya since siya na lang sa mga karakter na nasa Elbaf ang capable pang harapin ng one-on-one itong si Imu. Bali sa sumunod na impormasyon nga nagpatuloy na daw itong laban nila Gaban at Imu. Naglabas na naman daw ng panibagong espada itong si Imu at tinatawag naman daw niya itong Honebami o Bone Eater. Ito nga daw yung ginamit ni Imu para kalabanin si Scupper Gaban. Pero ipinakita nga daw na gumamit rin ng teknik itong si Gaban na tinatawag naman niyang Shinmonhasen Fokoshu. Sa teknik nga na to nagawa daw mawasak ni Gaban ang lupa or sanga ng Tree of Adam. Ang naging resulta nga daw neto
bumagsak sila ni Imu sa underworld. So gaya nga ng nabanggit natin ginagawa nga lahat ni Gaban mapatagal lang itong laban nila ni Imu. Nag-effort pa nga siyang ibaba itong si Imu sa underworld, mailayo lang ito kay Luffy. Pero kung ako nga ang tatanungin dapat na binentahan na lang ni Scupper Gaban itong si Imu ng damit para mas tumagal ang laban nila. Similar sa bagong design ng t-shirt na nirelease natin. Available pa nga rin itong mga t-shirts na to sa Shopee page natin. Meron nga itong 3 kulay. Kung trip nyo nga bumili, ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. Speaking of Luffy, sa sumunod na impormasyon nga, sinasabing bigla daw naalala ni Gaban itong pirate crew niya pati na yung ilan niyang nakalaban. Or basically, yung old era. Kasama nga daw sa biglang naalala ni Gaban, itong sila Roger, Rayleigh, Kozuki Oden, Shanks, Crocus, at Whitebeard. Pagkadaan daw neto sa memorya ni Gaban, bigla daw netong nabanggit na si Luffy daw ang taong hinihintay nila. So ano bang context neto? Bali ito nga yung sinabi ni Whitebeard bago siya mamatay during Marineford War. Kung matatandaan nyo, nabanggit nga ni Whitebeard sa mismong muka ni Blackbeard na hindi daw ito ang taong hinihintay ni Roger. Meaning itong kumpirmasyon ni Gaban ang magsusolidify na ang taong hinihintay ng buong Roger Pirates na makakatalo sa world government itong si Luffy. Anyway, sa huling scene nga daw nitong paparating na chapter 1190, bigla na lang daw nating makikita itong si Gaban na nakahiga na sa lupa, kung saan yung kaliwang braso daw neto putol na. Bali nakita nga daw ni Luffy itong kinahinatnan na to ni Gaban. As usual isa na naman nga itong gasolina para kay Luffy. Makailang beses na nga nating nakikita itong ganitong klase ng senaryo. May injury na malala na malapit kay Luffy at ito yung gagawin niyang gasolina para lumakas at gulpihin ang kalaban. Nakita na nga natin yan sa laban niya kay Doflamingo. Na-injury ng malala si Trafalgar Law at ito yung ginawa niyang motivation para talunin si Doflamingo. Same as Wano Arc na nakita rin nating na-injury si Kinemon. At ito yung naging motivation ni Luffy para ma-awake yung pagkukot ng Conqueror's Haki. Kaya naman itong kalagayan nga ni Gaban na naputulan ng braso, paniguradong ito yung gagawing motivation ngayon ni Luffy para talunin itong si Im Sama. Kumbaga siguro naman marirealize ni Luffy na mula noon hanggang ngayon merong pumoprotekta sa kanya. Mula nga kay Shanks hanggang kay Gaban lagi na lang siyang tinutulungan. Sana nga ma-realize niya na dapat siya na ngayon ang nagbibigay ng tulong. Kaya naman itong nalalapit na round 2 nga ng labang Imu at Luffy paniguradong kaabang-abang. Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1190. Kung sakaling na-enjoy nyo nga itong topic natin sa araw na to, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, idamay nyo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang videos tulad neto. So yun lang, peace!